Gusto mong ibang tao makasama namin dito sa compound, ha? Galing pa sa mga lolo't lola namin tong pwesto na to, tapos ibebenta nyo sa iba? Sige, bilhin nyo. Lupa to ng lolo ko, kaya bakit mo ibebenta sa akin? Ano palang gusto mo? Ibigay ko sa'yo? Di lumabas din yung totoo na nagiinit talaga yung mga mata nyo sa bahay namin. Nai-imagine nyo na ba na kapag nakamkam nyo to, wala na kayo ipapaayos dahil maganda na? Ang galing, di ba? Alam na alam ko ang galawan nyo. Pero tapusin na natin ang usapan. Kung ayaw nyo ibang tao ang tumira dito, bilhin nyo to base sa gusto kong halaga. Dahil hindi kami aalis dito, dahil amin to. Wala kayong makakamkam ngayon. Huwag niyo akong gagamitan ng kamag-anak na yan. Hindi kayo kamag-anak. Dahil nakakahiya magkaroon ng ganyang kamag-anak. Suga pa sa lahat ng bagay. Pag-angkin ng mga bagay na hindi kanila. Ganon ang ugali ni Orlando. Gusto niyang lagi silang nakakalamang higit sa sino mang kamag-anak nila. Dahil sa ganong pag-uugali, daranasin din nila ang hirap ng parusa gamit ang itim na kapangyarihan. May pag-asa pa bang magbago ang taong mapagkamkam o mananatili silang bilanggo ng sarili nilang pagkakamali? Bali ang mangyayari niyan, hati muna tayo sa babayaran. Kasi nga ipapangalan na sa akin muna yung lupa, tapos sa akin na lang kayo magbabayad palagi. Hindi naman pwede yung ganon, Tito. Kaya nga kami magbibigay ng pera kasi nga gusto namin ipasukat yung lupa namin. Baka naman magbigay kami sa'yo tapos kukunin nyo rin yung bahay namin. Para namang hindi mo ko kilala. Kaya nga ganito iniisip ko dahil kilala ko kayo. Bakit ba ganyan ka makipag-usap? Parang wala kang respeto ah. May respeto po ako. Pero wag niyo naman pong gawing tanga yung mga tao rito sa bahay. Hindi po porket mabait mga magulang ko, akala niyo pwede niyo nang utuin pati mga anak nila. Maayos ako nakikipag-usap sa'yo, di ba? Maayos din naman po akong kausap, di ba? Maayos kang kausap pero ganyan ka magsalita. Nakikipaghatian lang ako ng bayad dahil kailangan natin paayos yung lupa natin. Akala mo kung sino ka na. Nagkaroon ka lang ng malaking sahod eh. Tapos binibigyan ka lang ng pera nung afam mo. Huwag niyong idamay yun. Hindi ako naging mayabang. Ang gusto niyo po kasi, magbibigay ako ng 40K sa inyo para ipaayos tong pangalan ng lupa. Pero yung pangalan sa inyo lang, tapos yung 40K ko hindi babalik sa akin. Ganon yung ginawa niyo kina Redina. Tapos pinalayas niyo sa bahay nila dahil nagkaroon lang kayo ng konting issue. Basta kung maglalabas ako ng pera para sa lupa, kailangan alam ko rin na nakapangalan sa amin yung pwesto namin. Kakarampot lang yung sa amin tapos kinakamkam niyo na lahat. Galit na galit si Tito Orlando sa mga sinabi ko. Totoo yun, pero bilang siya ang dehado sa mga salita ko, magagalit talaga siya. Pati mga anak niya inatake ko. Inaway din ako pero wala akong pakialam sa kanila. Hanggat tama ang ipinaglalaban ko, hindi ako matatakot kahit na kanino. Kahit na maging pangit pa ang tingin nila sa akin. Nakatira kasi kami sa iisang compound. Bali ang nakapangalan sa titulo ay yung lolo pa ng lolo namin. Ngayon lang siya maaasikaso, pero ang gusto nila, sa tito ko ang pangalan. Habang yung iba naming kamag-anak, hinahabol din ang lupa. Si Tito Orlando, pinsan siya ni Mama. Siya yung isa sa mapera, pero hindi siya ang pinakamayaman, pero siya ang pinakamayabang. Bata pa lang ako, pinagyayabang niya palagi kahit na hindi naman kanya. Ugali ng mapagkamkam na tao. Dagdag pa doon, gusto niya lahat ng desisyon niya, susundin ng mga tao. Kaya kapag kumontra ka sa kanya, ikaw na ang kalaban nila. Pero ako, hindi ako katulad ng inaasahan nila. Masama ang ugali ko, Lola Telang. Lalo na kung ganun lang din naman ang kamag-anak ko. Kahit pasabihin niyang mas matanda siya sa akin, kahit kailan hindi nila magagamit sa akin na magkadugo kami. Isang hapon, nung umuwi ako, hindi ako makadaan sa gate dahil nakaharang ang mga gamit nila. Para makadaan ako, sinipa ko talaga yung nakaharang. Nakita ko ng asawa ng anak niya pero hindi siya nakaapila. Pagpasok ko sa bahay, sa mama ko nagsumbong ang pinsan ko. Sinipa mo raw yung gamit nila dun sa labas?
Bakit kasi nakaharang sa daan? Ano ba akala nila? Kanila yung buong compound? Haharangan nila yung daan? Tapos yung mga bata doon ang gugulo. Yung mga diaper nagkalat sa labas. Inusog mo na lang dapat, anak. Hindi ako mag-a-adjust para sa kanila. Ano? Tayo lagi ang mag-a-adjust? Nagtatanong pala yung tito mo kung ano na raw balita doon sa pera na hinihingi niya. Nagpauna nga siya ng 10K kasi kako, wala akong hawak. Hindi mo naman ako binibigyan kung hindi kailangan dito sa bahay. Bakit nagbigay ka ng 10K doon? Wala naman siyang resibo na binigay sa'yo. Para nga hindi na magkagulo. Magkakagulo lalo kung mapupunta sa kanila tong lupa. Tapos pera ko naman yung ginamit. Buti sana kung tama yung hatian eh. Di ba yung isa niyang anak? Ipapaayos yung bahay ni na Tito Ben? Doon dapat titira si Jeff, kaso ayaw nila. Kasi inangkina nila. Na kanila na lang yun dahil daw nag-asawa na yung anak niyang pinsan mo? Hinaan mo naman ang boses mo. Mamaya marinig ka pa dyan. Wala akong pakialam sa mga yan. Kahit na marinig pa nila ako. Totoo naman na nagiging sakim yung pinsan mo dahil sa mga anak niyang di makaalis sa poder niya eh. Diba? Wala naman akong pakialam doon. Pero wag nilang sobrahan na pati itong sa atin may balak silang kunin. Kapapagawa ko pa nga lang nito eh. Mainit na sa mata nila. Ang kakapal ng mga mukha nila. Pwede naman daw kapag gusto nating magpabukod, pero malaki ang gagastusin. Okay lang, magkano ba? 100,000? Sige, meron ako rito. 200,000? Meron din ako. Ano ba akala niya sa atin? Walang pera? Oh, baka sabihin nila mayabang ka na naman. Mayabang talaga ako kung may ipagyayabang ako. Sila nga mayayabang eh, wala namang maiyabang, di ba? Akala nila takot mga tao sa kanila. Ang init na naman ang ulo mo. Kumain ka na nga muna. Basta huwag ka magbibigay ng pera doon sa pinsan mo. Sagad na sa kakapalan ng pagmumukha niya. Sama mo pa yung nanay niyang sakim. Kaya sa sobrang pagiging masamang damo, parang demonyo na sa lupa na naghahanap ng kaluluwa na isasama sa impyerno. Galit talaga ako sa mga kamag-anak ko. Maging bastos na ang tingin ng lahat sa akin, pero kahit kailan ay hindi ako papayag na may aapi pa sa pamilya ko. Wala silang naitulong sa amin simula pa noon. Tapos nung nakita nilang umaangat na kami, inggit na inggit sila. Sa totoo lang po, Lola Telang, hindi ko alam kung bakit may mga ganong klase ng kamag-anak. Yun bang takot sa biyaya na natatanggap ng iba? Takot na may maging mas angat sa kanila. Dapat lagi ka lang nilang nakikita na nasa ibaba. Naghihirap. Ganon kasi itong mga kamag-anak ko. Hindi pala. Kamag-anak ni na mama. Hindi ko na sila kamag-anak dahil pinuputol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Kakilala ko na lang sila ngayon. Lumipas pa ang ilang araw. Habang pauwi ako, nakasalubong ko pa yung nanay ni Tito Orlando. Magpapaayos ka pala ulit ng bahay nyo? Nagpapakabit ako ng aircon dun sa taas. Bakit nagpapakabit kayo ng aircon? Di ba nagkakaproblema na nga sa poste ng kuryente? Ano naman kinalaman ng aircon namin sa poste ng kuryente? Hindi naman nakukuha yung kuryente sa inyo, di ba? Ang bastos mo talagang bata ka. Bastos naman talaga ako. Hindi ko na kailangan magpanggap. Pinagsasabihan kita na wag na muna kayong magpalagay ng aircon. Bahay nga namin yun. Bakit nyo ba pinakikialaman kung anong babaguhin doon? Nung nakaraan, pinasarado nyo yung sa bintana namin dahil sabi nyo may ilalagay kayo sa part na yon. Tapos ayaw nyo pang ipagawa namin yung CR namin. Ano bang ambag nyo doon? Mayabang ka na talaga, no? Ganyan talaga kapag nakakatikim ng kaunting ginhawa sa buhay. Inggit ka na, no? Sa bagay, ganyan talaga kapag nakakakita ka ng kamag-anak na gumiginhawa. Umirap ako saka umalis. Lagi na lang yang nagdedesisyon sa buhay namin. Minsan pa nga, pinagsabihan niya ang kapatid ko na wag na kunin yung kurso na kinukuha niya dahil mahal daw at walang trabaho dito. Akala yata niya, porket matanda siya, ay pwede na niyang diktahan ang buhay ng iba. Niwala nga siyang inambag sa amin. Naaalala ko pa noong mga bata pa kami dahil nga mahirap kami at sila ang mayaman kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi nila sa pamilya namin. Ang tagal naming nagtiis sa kanila. Hindi na ako papayag
na hanggang ngayon ay magtitiis pa rin kami sa kanila. Isang hapon, narinig ko ang lola ko na yon. Nakikipag-usap siya sa isang kapitbahay namin na kapwa niya tsismosa. Yung apo ko na si Geraldine, andoon na sa ibang bansa. Ewan ko dyan sa panganay ni Helen, hindi pa mang ibang bansa. Kapit na kapit dun sa kano niya. Hindi naman siyang nagpaayos ng bahay nila, no? Bigay yun ng lalaki niya. Kaya ang yabang, kasi may perang nakukuha doon. Hindi naman malaki ang sahod niya ro sa trabaho niya eh. Basta yung apo ko, andoon sa ibang bansa, magpapagawa ng bahay dyan. Dun sa may gilid dyan, oh. Para kapag balik dito sa Pinas, dito na sila titira nung asawa niya. Hindi ko na sila pinansin dahil natatawa na lang ako. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa kanila kung saan ba galing ang pera ko. Kung sa trabaho ko ba o dahil sa nobyo ko. Ilang araw pa ang lumipas, nangungulit pa rin sila sa pagpapaayos ng papel sa lupa, kaya lumapit na ako sa kaibigan kong abogado. Dahil doon, nagalit na naman ang tito ko. Kasama niya pa ang nanay niyang pakialamera na nagpunta sa bahay. Pag-usapan na lang natin ito ng maayos. Paano pag-uusapan na maayos kung atribida yung anak mo? Pinapabayaan mo kasing ganyan yan. Hindi mo dinidisiplina. Para sabihin ko sa inyo, may disiplina ako ha. Ay, may disiplina ka pala. Ay, bakit napakabastos mo ha? Kung hindi naman kayo manguna naman bastos sa akin, hindi naman ako ganito sa inyo, di ba? Ayaw nyo na pagsasabihan kayo kahit na mali naman kayo. Ano bang masama na lumapit din ako sa sarili kong attorney? Dahil meron na nga tayo para dito. Nasaan siya? Hindi ko siya nakikita o nakakausap. Bakit hindi niya pinapaliwanag sa akin kung anong pwedeng gawin dito sa lupa? Dahil ako ang kausap niya. Gugulo pa kung ikaw ang kakausapin niya eh. Napakakitid ng utak mo. Akala ko ba nakapag-aral ka? Hindi makitid ang utak ko. Ikaw ang makitid ang utak. Nakita mo na, ang bastos mo. Bakit nyo kasi ako pagsasabihan na makitid ang utak ko? Nag-iingat lang ako dahil alam ko na yung mga ganyang galawan. Kunyari may kausap kayong abogado tapos niyan, kapag nasa pangalan nyo na, lugi na kami niyan dahil pwede nyo nang angkinin yung hindi inyo. Sanay na sanay pa naman kayo magkamkam. Tarantado ka talaga, no? Huwag mo akong ginagalit, ha? Pwede bang kumalma na muna kayo? Hindi matatapos tong usapan na to kung pare-pareho kayong maiinit. Yang tarantado at bobong anak mo ang pigilan mo. Huwag ako! At bakit naman hindi ka pwedeng patigilin? Anong gusto mo? Ikaw lang ang pakikinggan, ha? May karapatan ako dahil bahay namin to. Pinagawa ko to tapos sasabihin mong magtiwala ako na hindi nyo kami paaalisin? Wow ha? Nanay mo lang dapat ang kausap ko eh. Masyado nga atribida. Kung yung anak mo nga pinakikialaman tong issue na to eh. Ano, kapag kayo okay lang, tapos pag ako na hindi na pwede? Sinabi ng tumigil ka na, di ba? Titigil ako kung dadaanin natin sa legal na proseso tong sa lupa. Maghahatian to base sa pwesto namin. Kung ipapasagot nyo sa amin ang kalahati ng bayaran, dapat lang kalahati rin ng lupa ang nasa amin. Ang kapal naman ng mukha nyo kung 1/4 lang ng lupa ang nasa amin, tapos ibibigay nyo sa mga anak nyo yung ibang parte? Pero wala silang ilalabas na pera? Nang kamkam kayo para ibigay sa kanila. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero sinasabi ko sa'yo, sasaraduhan ko kayo ng daan dito. Sige, tingnan natin kung sinong mas tama sa batas. Hindi ako bata para maging walang alam dito. Marami rin akong kaibigan na abogado. Hindi lang iisa ang lalaban para sa akin. Ang yabang mo talaga. Ganyan ka rin naman kayabang. Walang iya kang malandi ka. Ganyan ka lang kasi dahil may pera ka. Malandi ka rin naman nun. Nagpokpok pa nga yung isa mong anak, di ba? Tumigil ka! Kita mo na, kapag kayo ang binabalikan ng kaparehas na ugali nyo, magagalit kayo? Wala kang utang na loob! Wala talaga. Kailan ba kayo tumulong sa amin, ha? Kayo ang may utang sa akin. Pera, hindi nyo pa binibigay. Hayop ka talaga! Kapag ako inatake dahil sa kabastusan mo, nako! Helen, pagsabihan mo yung anak mo. Kung matalino siya, gamitin niya yung utak niya.
Ginagamit ko utak ko. Kaya nga nagagalit kayo sa akin, di ba? Hindi nyo kasi ako mauuto. Hindi ako tanga. Kung galit sila sa akin, mas galit ako. Hindi ako nagpatalo sa salitaan nila. Hindi ako papayag na magmumukha silang tama dahil lang sa mas matanda sila sa akin. Inasikaso namin ang pagsasaayos ng lupa. Gusto nila kaming saraduhan ng daan pero hindi pwede. Siguro ilang buwan ang lumipas noong nasukat na ang lupa. Ang laki ng inilabas namin pero mas malaki ang sa kanila dahil mas malaki nga ang porsyento ng lupa nila. Nung may pangalan na kami sa titulo, mas lalo akong naging matapang dahil legal na nasa amin na ang lupa. Nag-chat sa akin si tito mo. May pag-uusapan daw kaming dalawa kasi parang walang paglalagyan ng motor. Motor nino? Motor ni papa mo. O bakit walang paglalagyan? Dito sa atin yung nakalagay. Diyan sa tapat natin. Sasakupin daw kasi yun. Kapag pinagawa daw yung bahay ni Geraldine, parang doon ilalagay ang CR. Ay hindi pwede yun. Lagpas na sa lupa nila yun. Bilang sa sukat ng lupa natin yung dyan sa labas. Sige, gawin nila yun. Ipapagiba ko yun. Yun na nga ang sinabi ko. Pero ang sabi sa akin, para naman daw hindi ko pamangkin si Geraldine. Kasi request nila na kahit malaki pwesto nila. Wala akong pakialam sa kanila. Basta kung ano ang nasa batas, yun ang susundin. Walang kamag-anak dito. Kapal ng mukha nila. Pati mga anak nila natuto ng mangamkam. Kako, hindi pwedeng ako ang kausap dyan kasi sa'yo nga nakapangalan yung lupa. Ayaw ka naman daw kausap kasi hindi ka raw papayag. Kaya ikaw ang kinakausap kasi akala nila papayag ka. Kahit naman pumayag ka ako ang may karapatang magpagiba ng itatayo nila dyan. Kita mo dun sa kabila, di ba? Nagpatayo sila ng tindahan kuno na tinirhan na pala ng isang anak niya. Hindi nila yung lupa. Akala nila porkit walang tumatao sa lugar na yon, safe na silang kamkamin. Ayun, pinagiba. Sa harapan mismo nila sinira yung bahay. Walang notice kasi hindi naman nila yun pag-aari. Sagad kasi sa kakapalan ng mukha yung mga hayop na kamag-anak mo, ma. Gusto rin kasi ng tito mo na dito na lumipat si mama niya, kasama yung mga apo niya. Pwede sila sa kahit saan dyan, wala akong pakialam. Pero wag sa pwesto ko. Wag sa lupa ko. Kahit magsiksikan sila doon, wala akong pakialam. Dapat kasi turuan niya yung mga anak nilang kumuha ng sarili nilang bahay at lupa. Yun bang bibili sila? Hindi yung kakamkam. Ewan ko kung kakausapin ka nun. Malamang hindi ako kakausapin nun. Alam niyang hindi ako papayag Binlock nga ako ng mga anak niya Paki ko ba sa kanila? Hindi sila kawalan sa buhay ko. Mas okay na nga nag-cut ties ako sa kanila. Hindi ko kailangan ng kamag-anak na gaya nila. Baka nagiging sobra ka naman, nak. Minsan kasi sumasama talaga loob nila sa'yo. Sila ang sobra, ma. Mabait naman sana ako Basta maging mabait lang din sila sa akin. Sila nangunguna magsalita ng masakit sa akin. Hindi naman ako papayag na ganunin ako dahil lang sa kamag-anak ko sila. Pero kapag kinakausap ka ng maayos, itry mo namang kumalma. Pwede mo namang ipaglaban yung sarili mo pero sa mas mahinahon na pamamaraan. Try kong babaan yung boses ko, pero kapag sinigawan nila ako, malamang sisigawan ko rin sila. Binabalik ko lang sa kanila yung pakikitungo nila sa akin. Sinubukan ko naman na maging maayos sa kanila, Lola Telang. Pero sadyang pangit ang ugali nila. Inaaway nila ako kahit na wala naman akong ginagawa sa kanila. Minsan pa nga, aalis ako nun. May dala kong maleta. Tapos, hirap na hirap akong dumaan dahil hinarangan talaga nila yung dadaanan namin. Na hindi naman tama. Kasi nga, may daan talaga kami dapat doon. Ang ginawa ko, sinira ko yung harang. Tulog pa sila noon, kaya alam kong walang nakakita sa akin. 3 araw akong wala noon dahil nasa bakasyon ako. Masaya ako. Tanggal talaga ang stress ko sa kanila. Pero naghanda ako dahil alam kong pag-uwi ko, mai-stress na naman ako sa kanila. Hindi nga ako nagkamali. Yung sinira mo doon, papalitan mo yon. Sige, magbibigay ako ng 1K. Anong 1K? Anong gagawin namin dyan? 10K yun.
Wow, 10K na pala yung mga basura na nakaharang doon. Bakit kasi may harang? Daanan yun, di ba? Bakit kasi hindi mo ayusin yung pagdaan mo? Hindi nga ako makadaan. Dapat walang harang doon. Dahil right of way yan. Hindi nyo pwedeng harangan na parang kayo lang ang pwedeng dumaan. May nalalaman ka pang right of way, right of way? Hindi ka ba nakinig sa sinabi ng attorney? Kung may internet kayo, tanong mo kay ChatGPT kung ano yun. Hindi ka talaga matino kausap, no? Ang bobo mo! Gaano ba katino para maging matalino? Same ba ng pag-iisip nyo? Basta magbigay ka ng pampagawa dun sa nasira mo. 1K lang ang ibibigay ko. Basta hindi nyo pwedeng sementohan niyang daan. Ewan ko kung hindi yan ipagiba kapag nireklamo ko yan. Sige, magreklamo ka. Ewan ko kung panigan ka ng batas. Okay, sabi mo yan ah. Hindi ko na yung kasalanan kapag ginibayang bahay ng anak mo para tapyasan. Ang sikip na dito oh. Suga pa kayo sa space. Kailangan inyo lang lahat. Dahil may alam ako sa batas, talagang ginawa ko ang sinabi ko. Nag-file ako ng report sa barangay. Kinausap sila pero hindi pa rin sila pumayag. Dahil ang sabi nila, ninong daw ng tito ko yung kapitan namin. Siyempre, wala akong pakialam sa kanila. Kaya sa munisipyo na ako lumapit. Doon na nakita na lumagpas na nga sila sa napagkasunduan namin. Kahit na kanino ka pa lumapit, hindi ko to ipapabawas. Ang dami mong inarte dyan. Akala ko ba gusto niyong iakyat natin kung saan tong problema natin na to? Kinausap ko kayo, ayaw niyo namang makinig. Mas pinaniwalaan niyo yung kakarampot niyong alam. Akala niyo ata mas mataas kayo sa batas eh. Kapag hindi niyo pa yan ginawa at nag-issue na ng demolition letter, bahala na kayo dyan. Ilalapit ko na yan sa korte. Bakit ba hindi ka makaintindi ha? Gusto mo ikaw masusunod eh. Mas matanda ka ba kaysa sa amin? Hindi na mahalaga kung sinong mas matanda. Kapag nasa korte tayo, hindi nahihingin kung anong edad mo. Dahil wala dun ng kung sinong matanda siya ang tama. Alam mo sa ginagawa mong ganito, malaki ang karma na mapupunta sa'yo. Hindi ba pinaglalaban ko lang naman yung karapatan namin? Paano mo masasabi na mapupunta sa akin ang karma? Sino bang mas masama ang ugali? Hindi ba kayo naman? Baka mas malala pang karma ang mapunta sa inyo niyan. Kayo ang mag-ingat dahil ang mga taong sugapa at mapagkamkam, walang puwang yan sa langit. Baka kasi pati pwesto ng iba dun ang kininyong inyo. Akala mo naman kung sino ka para makabanggit ng langit. Sa pag-uugali mong yan, kampon ka ng kadiliman eh. Ah, kampon nyo na pala ako? Nakita mo na? Napakabastos mong animal ka. Bastos ako sa taong bastos. Hindi siguro kayo ready na may taong kayang sumalungat sa gusto nyo. Parehas kayo ng nanay mong paladesisyon. Ang tatabil lang dila nyo. Pero kapag kayo naman ang pinatulan, akala nyo mga nakakaawa kayo. Sa susunod, ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin ha. Basta po ayusin nyo lang yung pakikipag-usap sa akin. Hindi pwedeng binabastos nyo ako. Tapos maghahangad kayo ng respeto. Dapat kung anong hinihingi nyo, yun din ang binibigay nyo. Narinig ng pinsan ko ang pinagsasabi ko kaya inaway niya ako. Siyempre, maldita ako. Hindi rin naman ako nagpatalo. Hindi pwedeng sila ang laging tama dahil kung matigas ang mukha nila, matigas din ang mukha ko. Ako lang talaga yung ganito, Lola Telang. At hindi ko naman pinagsisisihan na ganito ang ugali ko. Kasi kilala ko naman ang sarili ko. Hindi naman ako basta nagagalit o nang aaway ng ibang tao. Kung tatanungin ang mga kamag-anak ko na ito, sasabihin nilang demonyita ako. Kung tatanungin naman ang ibang tao na hindi ko kamag-anak, sasabihin nilang mabait ako. Ganun naman kasi ang mga tao. Kahit naman anong ipakita sa masasama ang ugali, may masasabi pa rin sila. Kaya bakit ako magpapanggap na mabait sa kanila? Para lang apihin ako? Lumipas ang mga araw, napilitan sila na maglagay ng daan. Naririnig ko pa nga sila minsan na nagrereklamo na maliit yung pwesto nila, na dapat hindi nakinig sa mga nagpunta sa bahay nila para tingnan kung may tamang sukat na ng daan. Pero alam din ng tito ko na mali siya at kapag pinagpilitan nila, kusang magigiba ang pader nila. Dahil doon mas lalong nanggigil ang lola ko. Pero kahit nagalit siya, nagawa niya pa ring mangutang sa akin.
Wala akong maipapautang. Ang dami mo kayang pera. Nakita ko na nag-travel kayo sa Hong Kong nung nakaraan. Imposible naman na hindi ka binibigyan ng boyfriend mo ng pera. Para tutulong ka lang sa kamag-anak mo eh. Kamag-anak nila. Hindi ko na kayo kamag-anak. Matapos niyo ako i-chismis dyan sa labas? Akala niyo ba hindi ko alam yung mga pinagsasabi niyo, ha? Paladesisyon pa kayo sa buhay ko. Sinasabi niyo na dapat nagpapakasal na ako kaysa mabuntis na hindi pa kasal. Sino ba sa mga apo mong may anak na ngayon ang kinasal na? Ang dami mong sinasabi. Nangungutang lang naman ako. Basta wala akong maipapautang. Doon ka sa anak mo. Mayabang yun eh. Mayaman pala. Ay nako, ang sama talaga ng ugali. Nagpaparinig pa siya sa akin na masama nga raw ang ugali ko. Wala naman sa akin yun dahil totoo naman. Basta sa kanila masama talaga ako. Lumipas pa ang ilan pang mga araw. Ang dami nilang pinaggagawa. Para bang hindi sila mabubuhay kung wala silang inaagaw sa ibang tao, lalo na sa amin. Minsan pa, nakita ko ang asawa ni Tito Orlando na kinukuha yung mga bangko na nasa labas. Kitang-kita naman na sa amin yun. Ma, yung mga bangko doon pinasok na sa bahay ni Tita Grace. Anong mga bangko? Yung ginamit ni Totoy kanina, iniwan niya lang doon sa tapat eh. Sabi ko huwag mag-iiwan ng gamit. Alam mo naman ang pag-uugali ng pamilya niyan. Kinukuha nila kahit na hindi sa kanila. Nawawala nga yung cover ng motor ng papa mo. Paanong hindi mawawala? Andun sa bintana ni na Vicky. Ginawa nilang pantabing sa araw. Nakita mo? Oo. Kinukuha ko nga ayaw ibigay sa akin. Kanila raw yun. Wala talagang tapon sa pamilya na yon, ano? Lahat suga pa eh. Hay naku naman, hindi na yun maibabalik. Hindi na talaga. Kanila na yun. Bakit ba ganun yung mga kamag-anak mo na yun, ma? Kaya yung mga iba ninyong kamag-anak ayaw na silang makita eh. Namana yun dun kay Beth. Ang tanda na hindi pa nagbabago. Bakit kaya may mga matatanda pa rin na masasama ang ugali? Tapos panay sila demand na galangin sila. Pero sila naman tong nambabastos sa iba. Hindi dapat gawing dahilan ng edad para mambastos ng ibang tao. Dati naman mabait yang si Kuya Orlando. Kaso siguro nasulsulan na rin ni Tia Beth. Kaya ganyan. Naalala ko pa noon, siya pa yung mabait na pwede mong makausap ng maayos. Yung alam niyang kapag hindi ka niya, talagang hindi niya kukunin. Kaya hindi ko alam paano nagsimula na maging mapagkamkam yan eh. Baka matagal ng ganyan ang ugali niya, pero dati napipigilan niya lang. Pati yung mga anak niya namana na yun eh. Hindi ako magtataka kung darating ang araw na mismong mga anak niya yung mag-aaway-away dahil lang sa ganyan. Baka sila pa magpatayan para sa lupa. Ganyan ba naman ang ugali ng lola nila at tatay? Parang akala mo laging mauubusan. Tapos yung kinukuha pa nila, hindi rin naman sa kanila. Gusto ko na nga lumipat ng bahay. Iniisip ko na nga na ibenta na to eh. Sige, gusto ko yan. Total sa atin naman na talaga to eh. Pwede nang ibenta. Kaso, iniisip ko paano ko sasabihin sa kanila. Bakit kailangan pa sabihin sa kanila? Hindi na nila to problema. Hindi nila to bahay, no? Bakit hihingi pa ng permiso sa kanila? Atin to. Wala silang pakialam sa desisyon natin. Huwag ka kasing matakot sa mga yun, ma. Hindi naman ako natatakot. Ayoko lang ng gulo. Sila ang magulo. Kahit na ayaw mo ng gulo, magiging magulo talaga. Isipin mo yun pagbabawalan kang ibenta yung pag-aari mo. Kasi hindi na nila makukuha, di ba? Ayoko na rin dito. Gusto ko na umiwas sa mga toxic na kapitbahay. Ayoko na makita pagmumukha ng mga yan araw-araw. Kinumbinsi ko si Mama na ibenta ng atong bahay namin. May nakausap na rin akong pwedeng bumili. May bahay na rin kasi akong nakuha. Sanla, tira yun. Pero ayos lang dahil 2 taon naman ang kontrata. Yung mapagbebentahan ng bahay namin, yun ang ipambibili ko ng lupa. Tapos, saka kami magpapatayo ng bahay. Isa na lang naman ang nag-aaral sa mga kapatid ko, kaya mapagtutulungan naming magpatayo ng bahay. Yung pangalawa ko namang kapatid, may bahay na rin yun pero sa Maynila naman. Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga kamag-anak ni Mama na ibebenta namin ang bahay.
Pag uwi ko kasi noon, nakita ko yung mag-ina na nasa bahay. Oh, buti naman at dumating na rin yung demonyita mong anak. Miss mo na ba agad ako? Marami namang katulad ko sa impyerno, di ba? Hindi ka ba dumalaw sa jowa mong si Satanas? Nakita mo na kung gaano katabilan dila ng animal na yan. Kanina demonyita, ngayon animal naman na. Ano yan, kambing? May sungay? Hindi kami nakikipagbiruan sa'yo. Sinabi ko ba? Tumawa ba ako? Hindi ko naman sinabi na joke lang to, di ba? Ano ba kasing ginagawa nyo rito sa bahay? Tungkol sa pagbebenta ng bahay nyo, bakit nagdedesisyon kayo ng hindi namin alam? Ay bakit? Need ba alam nyo lahat? Kailangan ng approval nyo? Ito yung dahilan kaya ayaw kong ipahiwala yung pangalan ng lupa eh. Wala kayong pagpapahalaga sa pamilya. Kayo ba meron? Ay oo, sa pamilya nyo. Pero sa iba nyong kamag-anak, wala. Kaya ayaw nyo ipangalan sa amin yung lupa eh. Dahil gusto nyong kapag umalis kami, sa inyo na tong bahay namin. Hindi namin kailangan sabihin sa inyo kung anong gusto namin gawin sa bahay na to. Ipapaupa namin, isasanla o ibebenta. Dahil una sa lahat, ito ha, tumingin kayo sa bawat sulok ng bahay namin. Wala kayong naiambag dyan kahit na magkano. Lahat yan, gastos namin. Yang inuupuan nyo, yang inaapakan nyo, pag-aari namin lahat yan. Kaya wag niyong sasabihin na kailangan namin ng approval nyo para sa desisyon namin. Gusto mong ibang tao ang makasama namin dito sa compound, ha? Galing pa sa mga lolo't lola namin tong pwesto na to, tapos ibebenta nyo sa iba? Sige, bilhin nyo. Lupa to ng lolo ko, kaya bakit mo ibebenta sa akin? Ay ano palang gusto mo? Ibigay ko sa'yo? Lumabas din yung totoo, no? Na nagiinit talaga yung mga mata nyo sa bahay namin. Nai-imagine nyo na ba na kapag nakamkam nyo to, wala na kayong ipapaayos dahil maganda na? Ang galing, di ba? Alam na alam ko yung galawan nyo. Pero tapusin na natin ang usapan. Kung ayaw nyong ibang tao ang tumira rito, bilhin nyo to base sa gusto kong halaga. Dahil hindi kami aalis dito, dahil amin to. Wala kayong makakamkam ngayon. Huwag niyo kung gagamitan ng kamag-anak na yan. Hindi kayo kamag-anak. Dahil nakakahiya magkaroon ng ganyang kamag-anak. Suga pa sa lahat ng bagay. Wala rin akong pakialam kung hindi ka mag-anak ang tingin mo sa amin. Dahil wala rin naman kaming pakialam sa'yo. Ang ayusin mo rito, yung pagsagot-sagot mo ng ganyan sa akin. Basta, kahit na anong mangyari, hindi nyo ibebenta tong bahay na to. Hindi ako papayag! Tandaan mo yung sinabi ng anak ko, demonyita ka. Hindi kami papayag na mapupunta sa ibang tao ang bahay na ito. Tandaan nyo rin ang sinasabi ko. Hindi rin naman ako papayag na mapupunta sa inyo tong bahay namin. Lalo na kung hindi nyo naman binili. May batas tayo, kaya may kapit kami. Hindi kami tanga. Lalong hindi ako utu-uto. Hindi ako natatakot sa inyo. Ayusin nyo yung pag-uugali nyo ha. Hindi yung ugali ko lang ang napupunan ninyo. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila. Ang dami nilang sinasabi sa mama ko, pero sabi lang sa kanila ni mama, sa akin nakapangalan ng lupa at ang bahay. Kung ano ang desisyon ko, yun ang mangyayari. Saka ako raw ang kausapin nila. Kaya ayun, ang ginawa nila, kinonsensya nila si mama na para bang dapat kapitan yung pinagmamalaki nila na magkakamag-anak nga raw kami. Na huwag papayag si mama na ibang tao ang titira sa bahay na pamana nga raw sa kanila ng mga lolo nila. Pero kahit naman mauto nila si mama, akin pa rin naman ang huling desisyon. Napag-usapan na rin naming magkakapatid na ibenta na nga ang bahay. Para nga makalayo na rin kami doon sa mga masasamang ugali na kamag-anak. Pagod na talaga kami sa kanila. Hanggang sa isang araw, wala akong pasok noon. Nasa kwarto lang ako at kumatok si mama. Bakit? Anong nangyari? Si Lola Beth mo raw isinugod sa ospital. Anong gagawin ko? Hindi naman ako nurse o doktor. Nagagalit ang tito mo kasi sinugod daw sa ospital dahil sa sobrang sama daw ng loob sa'yo. Kaya naiisip pa lang nila na ibang tao na ang titira dito sa bahay. Parang naiisip na raw nila na malulungkot yung mga lola namin. Kasi nga ang sabi, pangalagaan daw itong bigay sa amin.
OA ka mo ng matanda na yon, ma. Huwag ka nga magpapapaniwala sa mga yun. Nagpapaawa lang sila. Pero ang totoo nun, gumagawa lang ng rason para sabihin na huwag ibenta tong bahay. Alam na kasi nila nalilipat na tayo ng bahay, kaya sasabihin ng mga yan na sila na muna ang patirahin. Alam mo yung apo nun? Yung malandi na may kabit? Di ba pinalayas ng asawa yun? Kaya nagdadramayan sila para ibigay tong bahay sa babae na yun. Ang kapal ng mukha nila. Paano nga yan ngayon? Naaawa nga ako. Naghihingalo na raw. Tapos yung parang huling binibili niya na magbati-bati na. Naku ma, kapag nakita ko yun na hindi naghihingalo, naku. Pumunta talaga ako ng ospital para lang malaman. Wala akong pasok. Dapat no, nagpapahinga lang ako. Pero kapag malapit ka sa mga kamag-anak mo, laging walang katahimikan. Pagpunta ko ng ospital, nalaman ko na hindi naman pala inatake sa sobrang sama ng loob. Natapilok lang pala. Kita nyo na? Kung hindi ba naman kakaiba yung ugali nyo, sasabihin nyo na inatake kayo at naghihingalo na? Ah, baka magkatotoo yan. Hindi ka naman namin pinapunta dito, di ba? Walang hiya ka talaga. Aba, mas walang hiya kayo ah. Kukonsensyahin niyo pa mama ko na kesyo huling habili ng nanay mo na magbati-bati na? Hindi pa yan mamamatay, no? Takot lang ng mga nasa impyerno. Magmumukha pang mabait si Satanas kapag katabi ang matanda na yan. Nakita mo nang may sakit yung matanda, ganyan ka pa rin? Hindi nyo pa rin naman pwedeng ibenta yung bahay nyo. Di mo sure. Baka magulat ka na lang lumilipat na yung bagong may-ari nun. Ang tigas talaga ng mukha mo, no? Talagang ibebenta mo yon? Bakit ba hindi maproseso ng utak nyo? Amin yun. Sa akin nakapangalan. Kahit na maghingalo pa kayong dalawa ng nanay mo, hindi nyo ako mapipigilan kung ibebenta ko yon o hindi, okay? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi naman dahil sa amin, wala kayo ron eh. Sana pala hindi ko na ibinigay sa inyo. Mas makapal ang mukha mo. Hindi naman yun galing sa'yo. Maliit nga lang yun eh, dahil yung isang pwesto na dapat amin, kinamkam nyo na. Hindi lang nagsalita ang mama ko dahil hilig nyo magpa-victim. Sorry kayo, hindi ako kasing bait ng mama ko. Wala rin akong konsensya gaya nyo. Kaya labanan to ng mga magkakaparehas na ugali. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para hindi maibenta ang bahay namin. Talagang punong-puno ng galit ang puso ko, Lola Telang. Kasi damay pamilya ko, lalo na ang mama ko. Naaawa ako kay mama na laging siya ang inaaway at iniipit. Ayoko pa naman sa lahat yung ginagawang kawawa ang mama ko. Kaya dumating talaga ako sa punto na lumapit ako sa mangkukulam. Hindi ko naman yun intensyon nung una. Pero talagang todo yung galit ko na hindi na ako nagdalawang isip noong may nakilala akong mangkukulam. Ang pinakulam ko ay ang tito ko. Hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya, basta ang sabi ko noon, wag lang siyang papatayin. Kahit habang buhay na lang siyang maghirap. Ilang linggo pa ang lumipas, parang walang nangyayari, pero ang sabi sa akin, maghintay lang daw ako. Minsan kasi matagal bago umepekto ang kulam. Isang araw, dumating yung bibili ng bahay. Gusto niyang tingnan muna. Nalaman ko na gagawin niya pala yung paupahan din. Oo, maganda rin yun. Ako kasi hindi ko to pwedeng gawing paupahan eh. Yung mga kamag-anak ko bigla na lang titira dito. Ngayon pa nga lang andito pa kami. Gusto na nilang kunin tong pwesto namin na to. Parang kulang na lang pati hangin, gusto na nilang kamkamin. Pasensya ka na pala dyan, makalat talaga sila. Mga dugyot kasi ang mga yan eh. Pero tong bahay namin maayos naman to. Bagong gawa lang yan. Check mo. Wala ring kalawang dito sa may gate. Hindi ito inaabot ng baha. Kahit baha na dito sa labas, hindi pinapasok sa loob ng bahay. Habang pinapaliwanag ko ang tungkol sa bahay, dumating naman ang tito ko. Galit na naman siya. Inaaway niya yung bibili ng bahay. Wala sa lugar. Wala namang ginagawa sa kanya yung tao, pero pinagmumura niya. Kaya pinauwi ko na muna ang kausap ko. Nakita mo na? Gusto mong galangin ka pero yung taong di mo naman kilala, binabastos mo ng ganon? Talagang tinutuloy mo pa rin yung pagbebenta ng bahay? Ano bang problema mo? Bakit ba ayaw mo kaming pakinggan, ha? Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo, no?
Alam mo, umiiwas na ako makipagtalo. Pagod na ako magsalita ng magsalita. Paulit-ulit lang din naman yung sinasabi mo, di ba? Paulit-ulit lang din yung sasabihin ko. Tarantado! Basta hindi ako papayag na ibebenta mo tong bahay na to. Umayos ka! Huwag mong hintayin na magalit pa ako lalo! Wala ka na magagawa. Huwag mo na lang bastusin yung bagong titira dito. Sa oras na umalis kayo dito, ililipat ko na ang mga gamit namin dito para hindi mapakinabangan ng iba. Subukan nyo para makita nyo ang mangyayari sa inyo. Hindi lahat ng tao masisindak nyo, ha? Ewan ko kung hindi kayo humarap niyan sa batas. Sakto, abogado pa naman asawa nun. Magaling na abogado. Hindi ako natatakot kahit na kanino. Bahay pa rin namin to. Amin to. Hoy! Walang sa inyo. Kahit isang pako, wala kayong pag-aari sa bahay na to. Nakakasawa makipagdebate sa'yo. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Mas lalo siyang nagalit nung tinalikuran ko siya. Nakakabastos daw yon. Gusto niya akong saktan pero humarang nun si Papa. Kaya pinagbantaan ko si Tito Orlando. Kapag sinaktan niya ako, sisiguraduhin kong makukulong siya. Wala siyang karapatan na pagbuhatan ako ng kamay at hindi niya pwedeng idahilan na pagdidisiplina yon ng mas nakatatanda sa akin. Ipaglalaban ko talaga ang karapatan ko. Siyempre kapag ganun, inaasahan ko na mga anak naman niya ang susugod sa akin. Wala rin akong pakialam sa kanila. Bakit ako ang inaaway niyo? Bakit hindi yung tatay niyo ang pagsabihan niyo, ha? Palibasa malaki rin ang pakinabang niyo kapag kinamkam niyo tong bahay namin, di ba? Ang kakapal ng mga pagmumukha niyo, sa totoo lang. Kahit yung mga asawa nila, nakikisali na rin sa galit sa akin. Wala naman akong kinatatakutan, kaya pinagpapatulan ko talaga sila. Siguro mga 1 linggo pa ang lumipas noon nang nabalitaan ko na parang hindi na masyadong lumalabas ng bahay nila yung mapagkamkam kong tiyuhin. Nandyan pa ba yung pinsan mo, Ma? Oo, hindi nga lumalabas. Pero may narinig akong usapan ng anak niya sa ni Tia Beth. O ano raw nangyari? Parang may naririnig daw ata o nakikita na kung ano-ano. Parang nababaliw, ganon? Oo, parang ganon na nga. Hindi ako sigurado. Hindi naman ako nagtanong eh. Nagmamadali rin ako kanina kasi aalis nga ako. Baka nakarma na yun. Pati yung hindi niya nakikita kinamkam na niya, no? Deserve niya yun. Huwag kang ganyan, anak. Basta, yun lang naman ang pwedeng mangyari sa kanya eh. Ang sama ba naman ang ugali niya? Hindi ko alam kung totoo ba yung narinig ni Mama o baka may ibang sakit ang tito ko. Pero ilang araw lang ang lumipas, nagpunta na naman sa bahay namin ang lola ko. Hindi pa kasi naaasikaso ang paglilipat sa pangalan nung nakabili kaya nandito pa rin kami. Pero yung ibang gamit namin, nailipat na namin. Hindi lang talaga namin pwedeng alisan ito dahil kapag walang tao sa bahay namin, kahit na may nakabili na, malamang may iba nang titira dito. Ganon kalala ang mga kamag-anak ko na ito. Hindi ka man lang talaga naawa sa tito mo, ano? Bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Nagkakasakit na siya kakaisip niya sa bahay niyo. Sinabi ko ba kasi naisipin niya tong bahay namin? Hindi naman siguro siya inaano, di ba? Ganyan ka talaga mag-isip, ano? Wala ka ba talagang puso? Hindi ko alam kung anong sinasabi niyo na ganito mag-isip. Ano ba talaga yung problema niyo sa akin? Ano? Gusto niyong sabihin na bobo ko? Eh hindi naman ako bobo kasi hindi niyo nga ako mauto, di ba? Na may alam ako sa mga batas. Porke talaga nakakaangat na kayo sa buhay eh, yumayabang na kayo. Hindi naman ako yumayabang. Nakikita niyo lang na mayabang ako dahil sanay kayo na mahirap kami, di ba? Nung nagkaroon kami ng blessing, ang akala mo pati ikaw nawala ng blessing. Kayo yung umaaway sa akin. Kayo yung laging nagsisimula. Tapos gusto nyo, lalabas na kayo yung kawawa. Dahil ganyan ka, wala kang utang na loob. Ilang beses nyo bang babanggitin ang utang na loob? Wala akong utang na loob sa inyo. Wala kayong ginastos na kahit na magkano sa akin, di ba? Pinag-aral nyo ba ako? Hindi naman, di ba? Naging backer ba kayo sa work ko? Hindi rin, di ba? Lahat ng nakikita nyo, galing to sa paghihirap ko.
Hindi porkit magkakadugo tayo, utang na loob ko na yun sa inyo. Lagi mong sinasabi na mayamang ka naman na, di ba? Bakit kaya hindi mo pa ibigay sa mga pinsan mo tong bahay nyo? Para mapangalagaan din ito, na hindi mapunta sa ibang tao. Yun lang naman ang sinasabi ng tito mo. Pero ano bang ginagawa mo? Di ba pinapasama mo lang ang loob namin? Pinapasama ang loob nyo? Kayo ba, ni minsan naisip nyo kung sumasama ba ang loob namin sa inyo? Sige nga, sabihin mo sa akin kung bakit kailangan kong ibigay tong lupa ko sa kung sino mang pinsan ko. Dahil magkamag-anak kayo, magkadugo kayo. Para itong pamana ng mga lolo din namin, hindi mawala. Para iisa lang yung nakatira dito. Hindi yung gusto mo na ibenta para sa pera. Kung ganyang dahilan, mas lalong ayoko. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay kayo lang ang makikinabang. Kayo ang mag-isip, hindi kami. Huwag niyong isisi sa akin kung ano man yung sama ng loob na nararamdaman niyo. Hindi ko yung kasalanan. Kayo pa nga ang mas nagbibigay ng stress sa amin. Hindi naman kami aalis dito kung hindi kayo toxic. Pinagpipilitan nila sa akin na ibigay ko na lang kaysa ibenta. Pero ayaw ko. Mahal ang nagastos ko rito para lang makalibre sila. Hindi nila ako nadaan sa pangungonsensya sa akin. Na kesyo nagkasakit si ganito, masama ang loob ng kung sino man. Kung magiging masama din daw ang loob ng mga ninuno naming matagal nang namayapa. Sinabi ko na lang sa kanila na magiging mas masama ang loob ng mga yon kung makikita nila na yung pinamanahan nila ay mga sakim at mapagkamkam. Na ginagamit lang ang salitang kadugo o kamag-anak para makapanlamang. Isang hapon, naglalakad ako pa uwi. Nakita kong nagkakagulo sa bahay ni na Tito Orlando. Nakikita ko sila. Nandiyan na sila. Mga sundalo sila. Tapos may mga pare. Gusto nilang kunin yung bahay natin. Bilisan nyo! Isarado nyo ang gate! Ayan na sila! Ang sabi pa sa akin nung isa pa, aalisin niya raw tayo dito. Lupa daw nila to. Hindi pwede. Dahil atin ang buong mundo. Anak ko, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Pumasok ka na sa loob ng bahay nyo. Hindi ako pwede dun sa bahay. Hindi pwede. Kasi kapag nasa loob ako, sasakupin nila ang mundo. Hindi yun pwede. Kasi dapat sa atin lang ang mundo. Anong pinagsasasabi nito? Pati yung mundo kanila na. Kanino to nakikipag-agawan? Sa mga alien? Parang timang. Ipasok na ninyo sa loob ang papa nyo. Ang dami ng chismosa rito, oh. Doon nga kayo mga chismosa kayo. Ang hihilig ninyong makialam sa buhay ng ibang tao. Doon kayo. Umalis kayo dyan. Isa ka pang babae ka. Oh, bakit nadamay na naman ako dyan? Pauwi na ako. Inaano ko ba kayo, ha? Ikaw ang may kasalanan ko. Bakit ganyan ang nangyari sa tito mo? Hindi ko kasalanan yan, no? Nabaliw na yata yan kakaisip na kanya ang mundo. Nananahimik ako, idadamay mo na naman ako. Kung yung anak mo gustong kamkami ng mundo, ikaw naman gustong isisi sa akin lahat ng kasalanan sa mundo. Ayos talaga kayo eh. Ayoko. Huwag niyo kayo papasok sa bahay. Paano kung malalabanan ng mga yan? Gusto nilang kunin sa atin ang mundo eh. Hindi pwede yun. Dapat sa akin lang ang mundo. Dapat sa atin lang yung magpapamilya. Ang dami nilang gustong umagaw sa atin. Huwag tayong papayag. Dapat atin lang ang lahat. Hindi ko na sila binigyan ng pansin dahil pagod na rin ako. Saka wala naman akong ibang panonoorin doon, maliban na lang doon sa tito ko na nabaliw na. Tapos, yung lola ko sa akin na nagagalit na para bang ako ang gumawa nun sa tito ko. Pero naisip ko, baka yun yung kulam na pinagawa ko sa kanya. Ano yun? Sa utak niya napunta? O ganyan yung ritual na ginawa sa kanya? Baka nga ganon. Pero ayos na rin. Ang mahalaga sa akin, nahihirapan na sila. Pinapamukha pa lalo sa lahat ng tao na mapagkamkam sila. Ang kinin ba naman niya ang mundo? Ilang araw pa ang lumipas na naging abala ako. Isang umaga, bali sa susunod na araw, aalis na tayo rito. Lilipat na dito yung mga nakabili ng bahay. Ipapaayos na pa raw to dahil parang maglalagay siya ng iba pang kwarto. Kasi nga, gagawin niya tong paupahan, di ba?
Oh, anong sabi ng lola mo? Patay naman na si Lola Vicky. Anong sasabihin niya sa akin? Ano ko, si Tito Orlando na kinakausap yung mga hindi nakikita? Hindi ba? Ang Lola Beth mo. Ah, yung lola nila. Ano naman pakialam niya? Hindi naman sa kanya to. Kahit naman saan siya magreklamo, wala siyang magagawa. Kasi ginawa namin tong bentahan ng naaayon sa batas. May mga attorney dito sa pagitan namin. Saka wala siyang pangalan sa lupa. Anong gagawin niya? Magagalit? Magrereklamo? Lagi namang ganun ang ginagawa niya. Baka kasi, alam mo na, paaalisin nila yung nakatira dito tapos sila titira? Subukan nila. Malalaman talaga nila kung anong hinahanap nila. Hindi nila pwedeng kayang-kayanin yung ibang tao. Pero ano kayang nangyari kay tito mo, no? Pina-check up na ba nila? Ayaw nga nila kasi baka raw sabihin ng ibang tao na nababaliw na. Ay bakit? Hindi pa ba? Stress lang daw eh. Tapos yung stress niya dahil na naman sa akin. Kaya nung kinausap ako ng anak niya, parang gusto nang isumbat sa akin lahat eh. Kahit na wala naman siyang dapat na isumbat sa akin. Yun na nga ang naiisip ko. Baka sabihin na naman nila na kasalanan mo yung nangyayari. Kasi nung huli kayong nag-away, ang sabi sa akin ni Tia Beth, sobrang na-stress nga raw si Kuya Orlando. Hindi raw makatulog kakaisip dito sa bahay at sa lupa. Ang sabihin niya kamo, nai-stress siya kasi plinano na niya kung kanino niya ibibigay itong bahay at lupa kapag umalis tayo. Kaso nga, naibenta ko na agad. Alam ko na galawan ng mga yan, ma. Wala yang ibang gagawin kundi isisi sa ibang tao yung nangyayari sa kanila. Pero naaawa naman ako. Okay lang maawa, pero wag maging tanga. Hindi laging puro awa, tapos sila makikinabang. Sila masaya, tapos tayo nga. Huwag ka maging martir sa mga kamag-anak mo, ma. Inuuto ka lang ng mga yun. Tapos sila wala naman talagang pakialam sa'yo. Hay, sana gumaling na siya, no? Depende yun sa ugali niya at ng pamilya niya. Kung ganyan pa rin sila, baka hindi na yun gumaling. Bahala sila. Kanya-kanyang karma naman yan eh. Kung masama ang ugali mo at mapagkamkam ka, baka kung ano talagang mangyari sa'yo. Tapos si Tia pa. Panay siya paawa sa akin na wala na raw silang pera, na parang naiisipan na nilang isanlatong lupa. Nangungutang nga sa akin. Ang sabi niya, humiram ako sa'yo. Huwag ko raw sasabihin na sa kanya ko ipapautang. Kako, hindi naman pwede yung ganun. Anak kita, para namang sinabi niya sa akin na maging traidor ako sa anak ko. Para lang sa kanila. Hayaan mo na sila, ma. Alam mo, ma, sa totoo lang, mas peaceful talaga kapag nag-cut ties ka sa kamag-anak mo eh. Hindi mo pwedeng palaging masasabi na porkit magkadugo kayo, magtitiis ka sa kanila. Yung iba naman nating kamag-anak, hindi ganyan sa kanila, di ba? Buti pa yung mga yun, nakaka-proud tawagin na tito at tita. Pero hindi yung ganyang pamilya. Tingnan mo yung mga yun, di ba hindi na rin sila tinuturing na pamilya? Kasi kahit sino talaga aayawan yung ganyang mga tao. Mapagkamkam, mga mapanlamang. Naglipat na kami ng ibang mga gamit, yung mga naiwan pa rito. Tapos ang dala na lang namin ay mga damit namin. Kahit isang araw na lang bago lumipat ang nakabili ng bahay, hindi pa rin pwedeng iwan ito hanggat walang tao. Dahil nakaabang na silang lahat sa pag-alis namin para nga naman makuha na nila itong pwesto. Isang hapon, bago kami umalis kinabukasan, nakita ko na naman si Tito Orlando. Nasa labas siya, may hawak siyang mga papel na hindi ko alam kung ano. Pinipilit siya ng nanay niyang pumasok sa loob ng bahay nila. Sige na naman anak, huwag ka nang makulit. Pumasok ka na kasi sa loob. Itapon mo na rin yung mga papel na hawak mo. Hindi pwede. Huwag ka magpapadaan ng tao dyan. Dapat harangan natin dito. Kasi sa atin to lahat. Dapat palayasin natin sila. Kasi atin lang talaga itong mundo. Hindi sila pwedeng nagdedesisyon o kaya nakikitira dito sa mundo natin. Tayo ang may-ari nito. Anak, walang titulo ang mundo. Huwag ka namang ganyan no. Saka basura lang yan. Hindi ko alam kung saan mo yan pinulot. Umayos ka naman na. Ano ba talagang nangyayari sa'yo?
Hindi pwede. Huwag ka magpapadaan ng tao dyan. Dapat harangan natin dito. Kasi sa atin to lahat. Dapat palayasin natin sila. Kasi atin lang talaga itong mundo. Hindi sila pwedeng nagdedesisyon o kaya nakikitira dito sa mundo natin. Tayo ang may-ari nito. Pinipigilan kong matawa, pero natatawa talaga ako. Iiwas na nga sana ako dahil kapag nakita ako nung nanay ni Tito Orlando, ako na naman ang pagbubuntunan niya ng galit niya. Hindi naman ako nagkamali dahil sa akin na naman niya sinisi kung bakit ganun ang nangyayari sa anak niya. Pati ang mga pinsan ko nakisali na sa pagsisi sa akin. Para silang walang sariling utak at desisyon. Kung ano ang sinasabi sa kanila ng lola nila, yun na lang din talaga. Kaya kung galit ang lola nila sa pamilya ko, galit na rin sila. Pero kahit nagalit ako, mas nangingibabaw ang pagtawa ko matapos na angkinin na naman ng tito ko ang mundo. Pinagalitan tuloy ako ng magaling niyang ina. Bakit ba lagi na lang ako? Malay ko ba na mababaliw yan kaiisip kung paano niya kakamkami ng mundo? Ayan, pati mundo sa inyo na raw. Paano na kami niyan? Gusto niya pa kaming palayasin kasi hawak niya ang titulo ng mundo. Saan na kami niyan titira? Sa Mars? Alam mo, hindi ka nakakatuwa. Okay, sabi mo Gusto mo pa naman lagi yung ikaw ang tama. Dahil dyan, may tama ka. Depende kung sa utak ba. Hindi naman sana mai-stress ang tito mo kung hindi ka naging matigas. Ikaw lang naman ang laging iniisip niyan Tapos yung mga problema na dala mo sa buhay niya. Kaya walang ibang dapat nasisihin dito kundi ikaw lang. Bakit ba siya mai-stress sa maliit na parte ng lupa at bahay namin? Mas malaki pa nga kusina niyo sa bahay namin, di ba? Yun ang sabi niya nung nagpunta siya ron. Tapos yung ganong kaliit mai-stress pa siya kasi hindi niya nakuha? Napaka-OA naman nun. Kapag gumaling ang tito mo, sinisiguro ko sa'yo na malalagot ka sa kanya. Lalo na ngayon na tinuloy nyo talaga na ibenta yung bahay nyo. Hindi nyo na talaga kami ginalang no? Hindi nyo nire-respeto yung mga desisyon namin. Gumagawa kayo ng sarili nyong hakbang. Anong klaseng mga tao kayo, ha? Pero sigurado naman ako na kapag gumaling na ang tito mo, makukuha rin namin yung bahay na yan. Kahit na sino pa ang nakatira dyan. Wala kayong magiging habol, okay? Tanggapin nyo na hindi lahat ng gusto nyo makukuha nyo. Kahit na ipagpilitan nyo pa. Kahit na kung sino pang ninuno ang banggitin nyo. Depende na lang kapag bumangon yung ninuno natin tapos sasabihin niya sa akin na wag kong ibenta yung bahay at ibigay ko na lang sa inyo. Kapag nangyari yon, okay, sige, payag na ako. Pero hanggat walang bumabangon na kanununuan natin, wala kayong makukuhang bahay. Hindi ko yun ipapamana sa inyo. Hindi ko naman kayo apo. Hindi mo na lang binigay sa mga pinsan mo. O kaya sa akin na walang maayos na bahay. Nakaangat ka lang sa buhay Hindi ka na tumutulong sa mga kamag-anak mo. Uy, sino nagsabi sa'yo na hindi ako tumutulong sa mga kamag-anak ko? Tinutulungan ko nga sila. Tanong mo pa sa kanila. Yung mga hindi ko tinutulungan, yun yung mga dati kong kamag-anak. Katulad mo, hindi naman na kita kamag-anak, di ba? Bali-baligtarin mo man ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Ay, kapag binaligtad ko ang mundo, baka magalit ang anak mo. Pag-aari niya pa naman yun. Tuwang-tuwa ka talaga na ganito ang nangyayari sa tito mo? Demonyita ka talaga! At least, huling beses ko nang makikita yan. Kasi nga lilipat na kami. Ay, hindi pala sure sa huling beses. Baka kasi sa susunod, makikita ko yan sa kalsada. Tapos magsisisigaw yan sa mga tao. Nagagalit siya tapos pinapalayas niya dahil kanya ang mundo. Sige lang, maging masaya ka lang ngayon. Tingnan mo, yung bahay na binenta mo, mababawi namin yan. Basta sa amin yan at nandito yan. Walang ibang tao na pwedeng makinabang dyan. Dapat nasa pamilya lang namin ang pwedeng magmay-ari niyan. Pwede nyo naman talaga mabawi yan. Sinabi ko naman na sa inyo, di ba? Basta bibilhin nyo, babayaran nyo. Hindi yung nung umalis ang tao, titirhan nyo. Ibang usapan na yun. Kasi ang makakalaban nyo na dyan, yung may-ari ng bahay. Hindi na kami yun kasi nga may iba nang bumili.
Nakatayo pa rin yan sa lupa ng tito mo. Kaya sa amin pa rin yan. Mas matagal naman kaming tumira dito kaysa dyan sa bumili ng bahay. Tapos magkakamag-anak pa ang mga nandito. Kapag sa batas, wala yan sa kung sino ang una at sinong pinakamatagal. Nasa kung kanino nakapangalan. Para kayong mga squatter na mas matapang pa kaysa sa may-ari ng lupa. Kung magkakaroon kayo ng problema sa bagong may-ari, kasalanan nyo na yun. Kayo naman ang makakasuhan, hindi naman ako. Ayan, may mga sumisira ng hinarang ko. Hindi pwede yan. Akin yan lahat. Paalisin mo yung nakatira doon dahil akin yun. Bahay ko lahat yan. Akin ang mundo. Ako may-ari niyan. Hindi ko na sila pinansin. Pumasok na ako sa bahay. Kinabukasan, noong naroon na ang bagong may-ari ng bahay, kinuha ko na lahat ng naiwan naming gamit. Kung sakali na may problema dyan sa mga bills o kaya kung ano man dito sa bahay, chat mo na lang ako ha. Pagpasensyahan nyo na yung mga kamag-anakan na yan kasi masasama talaga ugali nila. Sampulan nyo na lang kapag ginulo kayo. Nagtanong sa akin ang lalaki kung baliw daw ba yung nakatira doon sa malaking bahay. Dahil naririnig niya raw yon na nagsisisigaw. Para din daw kasing wala sa katinoan ang pinagsasasabi. Oo yata, hindi naman nila yun pina-check up eh. Pero ayun na nga, may kwento kasi kung bakit siya ganyan. Ano kasi yun, baka sa pag-uugali niya rin. Paalis na dapat ako. Pero yung mag-asawa, gusto pa nilang ikwento ko kung ano yon. Dahil wala naman akong pasok sa trabaho nung araw na yon, kaya nanatili na lang muna ako ron. Mukhang kailangan din nilang malaman kung anong klaseng tao ang pwede nilang makasalamuha. Kahit na hindi naman sila dun titira at ipapaupa nila. Bale, ano kasi yan? Mahilig mang kamkam. Alam niyo yun? Yung kahit na hindi naman sa kanila, gusto nila na kanila pa rin. Basta ganun. Simula bata pa lang ako, gusto nila lagi silang nakakalamang sa ibang tao. Di ba nga nakakaaway ko yan nung ayaw ipabenta tong bahay? Kasi kanila daw to. Nakesyo yung lolo ng lolo nila na lolo pa nila. Basta mga kalululuhan nila, ganun. Yun daw may-ari. Kaya kahit na sa amin nakapangalan, sila daw talaga yung may-ari. Siguro nung kakaisip na ganun, nabaliw. Siguro lagi niyang sinasabi sa sarili niya na siya ang may-ari ng lahat. Kaya ayun, pati mundo, kanya na. Para bang nakikitira lang tayo sa mundo niya. Huwag niyo nalang pansinin, lalo na yung nanay nun. Puro paawa yun eh. Tapos ko, konsensyahin kayo na parang kulang na lang, hingin sa inyo tong pwesto niyo. Sinabi ko talaga sa kanila yon dahil alam ko na ang ugali ng mga yon. Baka kasi magkaroon pa sila ng problema. Baka sila ang guluhin, pero ramdam ko naman na palaban sila. Mas may alam sila sa batas, tapos yung lalaki mukhang hindi rin nagpapatalo. Medyo naging matagal ang usapan namin hanggang sa nagpasya na akong umalis. Habang palabas ako ng gate, dinig ko na naman na sumisigaw si Tito na kanya nga ang mundo. Hindi ko na pinansin dahil wala rin naman akong sasabihin sa kanila. Wala rin naman akong plano na magpaalam sa kahit na sino sa kanila. Hanggang sa nasa lubong ko yung kinaiinisan kong matanda. Hindi ko na sana siya kakausapin pero siya patong unang nagsalita matapos niya akong harangin. O ano, masaya ka na ba na may ibang tao na sa compound? Sa sobrang saya ko, magpapaparty ako. Kaso di kayo invited. Baka sabihin nyo, inyo na naman yun. Talagang ganyan ka? Lagi naman akong ganito. Basta ako, masaya ako na lumipat na kami ng bahay. May binili pala akong lupa. Hindi na yun sa inyo Pasabi pala sa anak mo, kasi kanya nga ang mundo, di ba? May binili ka mo kong lupa. Hindi ko kasi alam magkano lupa sa Mars. May nangyayari na sa anak ko. Ganyan pa rin ang pakikitungo mo. Tama lang talaga na hindi ka na namin ituring na kamag-anak. Kahit kailan naman hindi nyo kami tinuring na kamag-anak, di ba? Dahil bakit namin kayo ituturing na kamag-anak kung ganyan kayo? Yung pag-uugali mo pa lang, hirap nang makasundo. Hindi kayo nakikinig kapag pinagsasabihan kayo. Laging akala ninyo kalaban kami. Kayo ang dahilan kung bakit ganito kami. Kaya noon pa lang,
Galit at naiinis na kayo sa amin dahil kami na lang yung naiiwan ditong kasama nyo. Napaalis nyo yung iba, nakuha nyo yung bahay at pwesto nila. Pero kami hindi. Ngayon kami na ang kusang umalis pero mas lalo kayo nagalit dahil hindi nyo nakuha ang gusto nyo. Last na to ha. Ayoko na rin naman kayong maging kamag-anak no. Ayoko na nga makita yung mga pagmumukha nyo. Sana lang sa mga susunod hindi na talaga tayo magkita-kita. Bahala na kayo sa buhay nyo. Bahala na rin kami sa buhay namin. Hindi ko napipilitin lahat dahil hindi na rin naman magiging maayos yung pag-uugali nyo. Good luck na lang talaga sa inyo ha. Bahala na kayong magkamkaman kasi kayo-kayo na lang ang magkakasama. Kung anong tinuro mo sa mga anak at apo mo, panigurado ako na yun din ang gagawin nila sa isa't isa. Hindi na ako naghintay nang sasabihin niya sa akin dahil wala naman ng saysay kung magsusumbatan o magtatalo pa kami. Kaya nga ako umalis doon dahil ayaw ko na ng problema. Ilang buwan simula nung umalis kami, naging payapa ang lahat. Mas masaya talaga kapag walang kamag-anak na nakapalibot. Yung iba naming mababait na kamag-anak, nakakabisita na sa bahay. Hindi nila magawa noon dahil nga makikita nila yung mga kamag-anak nilang pinutol na rin nila ang ugnayan. Isang araw, habang nagkakape ako sa labas, umuwi si Mama galing palengke. Nasa lubong ko si Lola mo, Bet. Pauwi na siya noon galing palengke. Lola nila, hindi ko lola yun. Iisa lang ang lola ko, yung mabait kaso nasa heaven na. Ayun na nga, nasa lubong ko siya. Kinukwento niya yung tungkol sa bagong nakatira doon sa bahay natin dati. Pinaupahan na kasi yun, di ba? Mag-asawa raw yung lumipat doon. Ano na naman ang problema nila? Munti ka na raw bugbugin ng lalaki si Carl. Oh, bakit daw? Kasi di ba, akala nila umalis na yung mag-asawa. Inaway-away daw kasi nila. Nakita nila na may mga maleta. Yun pala, umalis lang muna. Nagbakasyon, ganun. Akala nila, iniwan na mga gamit. Sinira nila yung pinto, tapos naglagay sila ng mga gamit nila. Doon na raw titira si Carlo. Kasi nga, kanila naman daw talaga yon. Saka wala ng tao. Ayun, nung umuwi yung mag-asawa, nagulat sila. Ayaw pa raw umalis ni Carlo dahil pinaglalaban niyang pamana yon sa kanila. Muntik pa nga daw mabaril. May baril pala yung lalaki. Yan ang napapala nila, di ba? Ang titigas ng mga mukha nila Sa sobrang pagkamkam nila, pati pwesto talaga ng iba gusto nilang kunin. Buti di siya nabaril. Akala ata nila kaya nila lahat ng tao. Kaya ayun, galit na galit sa akin si Tia Beth. Sinisisi niya ako na tayo raw ang may kasalanan kung bakit daw gano'n nangyari sa apo niya. Kung bakit daw napasok sila ng masamang tao doon. Napasok sila ng masamang tao, sila nga yung masasama. Isipin mo yun, pumasok sila sa bahay ng iba. Doon sila tumira, tapos nung pinapaalis sila ayaw nilang umalis. Aba, kung hindi nga naman sila tutukan ng baril. Trespassing yun kung di ba naman sila tanga? Yun na nga ang sinabi ko, pero wala hindi naman siya nakikinig sa akin. Kung may masamang mangyari daw sa kanila, tayo ang may kasalanan nun. Hindi tayo na konsensya na hindi na lang binigay sa pinsan mo. Angas talaga nila, no? Grabe ang katoksikan. Ang layo na ng bahay natin. Baka kung malaman nila kung nasan tayo bigla silang magtayo ng bahay. Tapos sasabihin nila, kamag-anak naman. Ewan ko ba, yung tito mo naman, ayun, hindi pa rin magaling. Ang daming ang reklamo nun. Kasi minsan, nakakapanakit daw ng dumaraan sa harapan nila. May isang nagmomotor, hinampas niya. Kasi sabi niya, kanya raw yung motor na yon, pati yung daan. Kanya yung mundo. Ganun ba? Yun lagi niyang sinasabi. Hindi nagagaling yun. Iba na yung problema niya, hindi lang sa utak. Pati na rin sa ugali. Kung yung mga anak niya ganyan at yung nanay niya na hindi na nagbago-bago, ngayon di sila makaapila, di ba? Nakahanap sila ng katapat nila Magmatapang sila doon sa bahay ng iba. Kapag binaril sila noon o napatay sila, wala silang laban. Sapilitan silang pumasok sa bahay ng iba Self-defense lang katapat noon. Lalo na yun si Carlo. Tulad lang din ng tatay niyang mayabang. Buti nga sa kanila.
Kahit pa sabihin na sobrang sama ko para matuwa sa nangyayari sa mga taong umapi at nagbigay ng problema sa amin simula bata pa ako. Basta ako, masaya ako sa kung nasaan ako ngayon. Nakausap ko rin pala yung mangkukulam na nilapitan ko, Lola Telang. Ang sabi niya sa akin, hindi na nga raw mawawala yung kulam na napunta sa tito ko. Kasi lumalabas na hindi lang pala ako ang nagpakulam sa kanya. Hindi ko alam kung sino pa yung isa. Tapos mukhang wala naman daw nagiging pagbabago sa pag-uugali ng pamilya niya, kaya hindi rin siya naililigtas. Isang araw, habang pauwi ako galing ng trabaho, bumaba ako ng sasakyan, naglakad pa ako para lumipat sa isang bus pauwi sa amin. May napansin akong tila pamilyar na mukha. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako. Teka, si Tito Orlando ba yun? Anong ginagawa nun dito? Magaling na ba yun? Ay, mukhang hindi pa. Kayong mga walang iya kayo, lumabas kayo dito! Akin ang mundo! Akin lang! Hindi pwedeng nandito kayo! Dahil lahat ng nakikita nyo, sa akin lahat yan! Wala kayong pag-aari dyan! Hindi nyo rin pwedeng kunin kung ano sa akin! Lumayas kayo! Hawak ko ang titulo ng mundo! Akin ang mundo! Ako lang ang may-ari ng sanlibutan ito! May mga tumatawa at nang aasar sa kanya. Kaya nagagalit din siya at pinagsisigawan na kanya nga talaga ang mundo. Hindi ko na siya pinansin. Sa halip ay sumakay na ako ng bus para umuwi. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon o kung sinong kukuha sa kanya para maalis siya sa ganong kahihiyan. Hindi ko na rin naman siya inisip dahil nga abala rin ako sa mga plano ko sa buhay ko at sa pamilya ko. Simula noon, wala na akong ganoong naging balita sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa ulit kami nagkikita-kita. Yung mga pinsan ko, hindi rin naman ako kinakausap. May nakukuha lang akong balita tungkol sa kanila kapag si mama ang nagkukwento o kaya ay ibang kamag-anak namin. Basta ang alam ko lang, tapos na ako sa ugnayan namin. Ayoko na makarinig ng paulit-ulit na paninisi sa mga kasalanan na sila lang din naman ang may gawa. Alam kong naging masama ako sa pagpapakulam ko sa tito ko, kaya kung may balik man yung kasalanan na yon sa akin, tatanggapin ko na lang. Sadyang may mga kamag-anak talagang mapagkamkam, yung tipong ayaw nilang nalalamangan at para sa kanila, dapat umiikot ang lahat sa kanilang kagustuhan. Kapag may umangat, may naiinggit. Kapag may nagtagumpay, may nagagalit. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil hindi nila matanggap na may buhay kang hiwalay sa kanila. Nakakapagod makisama sa ganitong uri ng kamag-anak. Lahat ng desisyon mo, may komento. Lahat ng pinaghirapan mo, may angkin. At kapag tumanggi ka, ikaw pa ang lalabas na masama. Madamot, mayabang, walang utang na loob. Ginagamit nila ang dugo bilang lisensya para manghimasok. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, matuto na magtakda ng hangganan. Hindi lahat ng kamag-anak dapat pakinggan. Hindi lahat ng desisyon nila ay obligado kang sundin. Minsan, ang pagputol ng koneksyon sa ganitong kamag-anak ay hindi rin masasabi na kasalanan. Dahil pinoprotektahan mo lang ang sarili mo laban sa mga mapang-abusong kadugo. Tandaan na ang pamilya dapat ay nagpapalakas ng loob, hindi humihila pababa. At kung ang kadugo ang unang umuubo sa iyo, may karapatan kang piliin ang kapayapaan kaysa pakikisama. Masakit talaga sa kalooban kapag ang mismong kadugo mo pa ang makakalaban mo. Na sa halip na maging kakampi mo, siya pa ang magiging kaaway mo. Kayo ba mga apo, nakaranas na ba kayo ng ganito mula sa mga kamag-anak ninyo? Ano rin ang inyong opinyon sa naging desisyon ni Jane? Maaari nyo pa rin niyang ikomento para maibahagi sa amin. Naway may magandang aral na naging hatid sa inyo ang ating bagong kwento.
Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.